Oh oh no. Oh Lord. Nako, kumalos yung chain. Patay, paano to? Oh. Oh dang. Ngayon pa talaga. Oops. The heck? Sinisan ba? What the heck? Welcome back mga kamoto politiko. Dito na naman tayo. So riding with a little touch of politics. Well anyway, hindi pa rin maganda yung ibabalita natin ngayon. Puro na lang hindi maganda, no? Kasi nga this time yung kababayan natin dito sa Vietnam na aksidente. Friend ko yan, na aksidente sa motor. Ang masama pa dito mga kamokong, nabalian talaga ng buto sa, you know, sa may shoulder. Sobra, grabe. At 1 AM lumabas sila with friends for riding. Ewan ko kung saan sila pumunta. Ayun, walang CCTV kasi. Hindi ko alam talaga kung ano yung nangyari. Pero sabi, mabilis daw yung taxi. Matanda na yung nag-drive mga kamokong. Sobrang nakakalungkot. And additional sa problema mga kamokong is ang down payment sa hospital ay napakalaki. I cannot imagine na grabe kamahal. Like, ewan ko kung saan nila nadala or dinala. Parang private talaga. Can you imagine? Hiningian agad sila ng 70 million VND. And that is around 150,000 pesos mga kamokski. I was like, what? Paano nangyari? Ganong kalaki? Like, really? Down payment pa lang. At may karagdagan pa yan. Oh no, no, no. Nung ini-research ko naman, napakamura ng hospital bill dito sa Vietnam. Even for, you know, bone surgery. I really cannot explain mga kamokong kung anong nangyari. Ngayon, nasa hospital pa siya. And hopefully bukas, or ewan ko kung ma-upload ko to hindi na pala bukas, no? Hopefully mabisita namin one of these days. Napahinto sa trabaho with such a huge money, like sobrang nakakapang inayang talaga. Sabi pa ng mga kasamahan niya, which kasamahan ko din, sabi nila it's a miracle despite of having a broken bones mga kamokong. It's a miracle kasi nakita talaga nila na tumilapon siya. Ang layo ng narating niya mga kamokong. Like what? Buti na lang okay yung, you know, mukha okay naman, walang damage sa ulo, diba? Which is napaka-serious kung ganun ang mangyayari. Buti na lang okay ang lahat, diba? Simple lang. Mga pulis sobrang stricto na ngayon. No. At eto pa mga kamokong, hindi sila nagkakaintindihan. At matanda yung nakabangga. Kawawa naman isang taxi driver. Nakita ko yung video. Sobrang kawawa. Ay kawawa din naman yung kababayan natin. Ngayon hindi sila makatawag ng pulis para iimbestigahan yung nangyari talaga kasi nga mga kamokski, pinaprocess pa yung lisensya niya. In another word, wala pa siyang license. Oh no, this is not good. So as much as possible, hindi na ini-involve yung police dito. They're trying to solve the matter within themselves na lang mga kamokong. Hopefully magiging okay na siya as soon as possible para makabalik sa work. Ay, nakakatakot talaga tong mamang to. Oh, look at that. Let's go. Oops. Pastilan. Pastilada. Adluka po kayo, di boy. Ay, nasa likod ko na siya. Wag. Damn. Come on. Yan. Yun na lang.
nakahinga din. Nawala na yung mama sa likod ko. Toyota Camry. Ang ganda. Bago ata to eh, bagong model. Oops. The heck? Si Nissan ba? Ito kang si Nissan, oh. May dalawang mama. Oh, may mama. Si Optimus Prime. What the heck? Ay nako, ito talaga napaka-agresibo ng driver na to. Sobrang aggressive. Klaseng driver to. Imagine, mag-overtake na ako, biglang nag-cross agad. Anong klase? Sige nga, be. Sige. Oh, kala ko ba tigasin ka? Tigasin. Tatlong beses talaga. Coincidental or sinadya? I am not sure. Grabe yung kuan dito, smog. Sobra. Look at this. Parang kuan lang eh, no? Parang nagfa-fog lang dito. Dito sa Vietnam, mga kamokong, mas mahirap kumuha ng driver's license dito. Di kagaya sa Thailand na, you know, at least makaya lang. Tapos dalawang cards doon sa Thailand. Hindi kagaya sa Pilipinas na, you know, 1, 2, 3. Tama ba? Isang card 1, 2, 3. Pag 1, 2, 3 pwede ka na hanggang 4 wheels, diba? Doon may lisensya siya for motorcycle at pagkatapos niyan kukuha ka na naman for cars, diba? Napaka-hassle. Pero madali lang naman. Kumuha nga din ako ng international license doon eh. Ang dali lang. Nasa half day lang naman. Ang daming mga mama ngayon ah. Ano ba? Daming sasakyan. Okay. What? Nag-zero na? Ngayon red pa? Anong klase yan? May extension na ta. Bahala na. Red. Sobrang laki ng mama. Grabe. Dito kasi sa area na to, mga kamoko, daanan to ng mga trailers. Mga container van. Kaya yung mga ganyan minsan galing China pa yung iba eh. Kaya gano'n na lang kadaming malalaking mama. What? Lusot ka lang ah. What? I cannot do that. Ang bilis pa ng mga mama dito ba? Mali ata yung pinuntahan ko eh. What the heck? I would not take a risk. Pwede na ba? Pwede na ba papasok dito? Let's go. Oops. Pwede na ba ako dito? Oh no, this is not cool. Patience is the key. Huwag magmadali. Ngayon pa napag-usapan natin yung disgrasya ng ating kababayan. Nako, minsan nakaka-phobia din eh, kahit hindi nangyari sa'yo. Kaya pala pakanan ka pala. Okay, understand. Whew.
Alright. Nakakita din ng kinabukasan. Okay, eto na lang Do you want me to talk about politics here? Kahit konti or pure lang na ganito? What do you think mga kamokong? Or maybe a comparison between Vietnam and Philippines lang talaga. Pero you know, eventually masasali pa rin yung politics niyan pag more on comparison. But yeah, I think more ride, less politics. Okay? But comment down below. I want to hear your opinions. What? Aggressive ba nila dito? Sobrang, eto lang mga kamoko nga, napaka-aggressive ng mga drivers dito sa Vietnam. Parang normal na lang sa kanila yung rush hour What I mean by rush hour mga kamokong, yung talagang lusot-lusot na lang sila. Mabilisan yung takbo Oh oh no. Oh Lord. Ito yung kinakatakutan ko. Oh no, nasira. Oh no. Patay. Yung nako, kumalos yung chain. Patay, paano to? Oh dang. Ngayon pa talaga. Oh no. Sobrang malas mga kamokong. Paano ko to? Ano bang gagawin ko dito ba? Pwede kaya to? Atras. Wait. Okay. Bumalik din pero malayo pa naman ako sa destination ko. Dang. Hinahinay na lang grabe pawis ko. Hinahinay na lang tayo mga kamokong. Hanggang segunda na lang siguro or tresera kasi maglulusen kasi yung chain pag aabot ako sa 4 and 5 dito. Hinahinay na lang. Putin di sa gitna. Ay nako, puti na lang. Thank God talaga. Kasi kung sa gitna yun tapos ganito diretso di makatakbo. Nakakatakot talaga. Sobrang nakakatakot. I praise to God talaga. Grabe, sobra. Kasi hindi ako sa gitna, nasa gilid ako. Kasi kung sa gitna yun, that would be chaos. May pulis pa talaga Ang nangyari, okay, bago pala sila na aksidente, yung mga kasamahan ko, na aksidente na yung isang kasamahan nila. Ngayon, ang ginawa nila, binisita nila sa hospital on that same evening mga kamokong nagkita-kita sila, naka-wheelchair pa yung kasamahan na kilala namin. Yan, baka ma-pop up natin sa screen yung picture niya na naka-wheelchair. Nung pabalik na sila, going somewhere, okay, on the same evening, obviously, ang nangyari, na disgrasya yung isa mga kamokong. Yun na yun, yung na balian ng collarbone. So, ang ginawa nila, since hindi sila masyadong malayo sa hospital na pinagbisitahan nila, bumalik sila doon at doon na lang kinonfine mga kamokski. Alright, surgery.
Nagtataka yung mga nurse na, uy, kayo yun kanina ah. Anong nangyari? Bakit na-disgrasya kayo? Same hospital, nagkita-kita sila mga kamoski. Ay talaga naman, sobrang hirap mag-drive dito sa Vietnam pag lack of confidence. Alright mga kamoski, that is a very important thing. Then if you are not too aware of your surrounding, not behind, you are not even ahead, so uy, anong klase yun? What the heck? Well anyway, natural yan dito mga kamukong, yung mga beating the red light. Okay. Whoa. Napaka stricto at full alert. Ang dami kasing mga banggaang nangyari involving the foreigners. May isa pang nakabangga ng matanda sa I'm not sure, Australia nata yun mga kamukong, namatay ang matanda. So grabe. On the other side, yung isang Vietnamese na nahatulan na ngayon, nakabangga ng foreigner at namatay. Anak ng bilyonaryo pa naman mga kamukong ang napatay niya. Grabe. 18 years old na babae.